Sa video na to mga sangkay, panunuorin po natin o magre-react po tayo sa isang video kung saan itong dating Muslim ay nagulat po sa kanyang nabasa sa Biblia. Ano kaya mga sangkay ang kanyang nakita na nagpabago sa kanyang pananaw at maging sa kanyang pananampalataya? Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video nito, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito mga sangkay, gusto ko lang po mag-react dito patungkol po sa isang dati daw po itong Muslim. Pinapaliwanag niya dito mga sangkay ang pagkakaiba umano ng Christianity at Islam teaching. Ito mga sangkay ay reaction video lamang sa isa pong interesting na video na kumakalat sa social media. Ito, panoorin mo natin. God knows I'm no lying. I'm an ex-Muslim. Ito i-check nyo na lang mga sangkay yung caption niya para mas maintindihan po natin. God knows I'm no lying. I'm an ex-Muslim. Alam daw ng Panginoon, alam ng Diyos, hindi daw po siya nagsisinungaling, dati daw po siyang Muslim. And that's why the Muslim is this why they hate me. Galit daw po yung mga kauri niya before. But I know exactly what's in the Quran. I may not have memorized it when I was a Muslim, but I have memorized a certain chapter to pray 5 times a day. And by the way, when I discover how the Muslims they pray Surah Al-Fatiha, the last verse, "Khair maqsubi alayhim wa ladhalin." They curse the Jew and the Christian. Or they will say, "Oh Allah, do not curse us the way you curse the Jew and the Christian." Wait. Ano daw? Ito yung part na to. By the way, when I discover how the Muslims they pray Surah Al-Fatiha, the last verse, "Khair maqsubi alayhim wa ladhalin." They curse the Jew and the Christian. Ayan po basahin nyo na lang mga sangkay. Or they will say, "Oh Allah, do not curse us the way you curse the Jew and the Christian." But when I read the Bible, Matthew chapter 5, 6 and 7, I discover how the Christian they pray. It's really revolutionized my life. Ito dito na po niya na pagtanto mga sangkay kung paano daw ang mga Kristiyano mag-pray. Kaibahan mga sangkay nung siya ay nandun pa sa dating pamumuhay. I came to the conclusion, this Jesus cannot be the same Jesus in the Quran. Ito itong Jesus, di umano mga sangkay, ay hindi po kagaya ng Jesus na mababasa po doon sa libro or sa Quran. Because here Jesus Christ said, "Blessed are you, blessed are you, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are the mourn, for they shall be comforted. Yang binabanggit niya yung nasa Biblia. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers. It is blessed are the troublemakers. Blessed are the peacemakers, for there is the kingdom of heaven. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. They say finally, blessed are you, blessed are you, blessed are you. When men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you, falsely for my sake, rejoice and be exceeding glad, for praise your reward in heaven. And today, right now, about half an hour ago, I was abused verbally by a group of Muslims, 5-6 Muslims. They abused me. They called me all kinds of names in my language, in Arabic, and that's what you experience from the Muslims. I think hindi po ito sa Pilipinas, no? Mga sangkay. Hindi ko alam kung anong lugar to. Check natin kung saan nga ba baka may information. He was a Muslim for 47 years before he became a Christian. Okay, wala pong information mga sangkay kung anong lugar to. But I think hindi po siguro ito sa Pilipinas. Baka lang. From Islam, I'm not saying all Muslims are the same, but I will be wrong. My family, my brothers, they are fighting to take me back. Grabe. They said, "Please come back, get married here, come back. We allow you to go to church. We allow you to do certain things. But we will not allow you to preach the gospel of Jesus Christ." Last time, my brother said to me, "If you come back here and preach your philosophy," I said, "My brother, it's not my philosophy.
is the philosophy of Paul, which you hate. It's the philosophy of Jesus Christ, which the entire Muslim community, they hate. He said to me, brother, whatever you do it. But Jesus is mushkila. Yan daw po yung sinasabi mga sangkay sa Quran eh. I don't know, hindi ko naman nababasa yung libro na yan, pero ang pinapalabas doon, itong si Jesus daw, ay isang propeta. Okay? Isa daw po siyang Muslim at prophet po siya. Kaya nga po pinapangalandakan nito ngayon mga sangkay na mga taga-suporta ng itong Hamas, mga sangkay na bakit kayo sumusuporta sa Israel? Itong Jewish, galit daw po kay Jesus Christ o pinersecute nila at hindi po nila pinaniwalaan. Pero kami, nga mga Muslim, naniniwala kami kay Jesus Christ. Yes, of course. Naniniwala sila pero hindi as Savior. Ano lang siya mga sangkay? Isa lamang po siyang prophet. Doon po sa libro na yon. Pero dito mga sangkay, pakinggan mo natin. Jesus is the problem because he knew I will be persecuted. I am not lying, my friend. I spent 30 years of my life as a Muslim. Grabe, 30 I years. prayed, I fasted. But let me tell you something. Allah was silent. Allah didn't answer my prayer. But when I gave my life to Jesus Christ, I discovered peace inside me. The government didn't give me a passport because I became a believer. I haven't become a Christian for a while. I am still a single. I am the one who keep offering to some people. The church will not pay you money because every time the Muslims say, how much they pay you when you preach this corrupted Bible. But my friend, God forbid let me come to your shoot. Astaghfirullah. This is not corrupted, my friend. Even if it's corrupted. Why the people, they live their comfort zone in America, in Canada, in Australia, in Europe, they live their comfort zone. And they go to Africa, they go to Asia, they go to Middle East, they visit almost everything. And they die for this book, you know? Grabe. Handa siyang ibigay ang kanyang buhay para daw po sa libro na yan. Why? Because Jesus Christ died for us. Dahil daw po si Jesus ay namatay para sa atin. Ang pinakamaganda talaga sa turo ng Biblia mga sangkay is yung pagiging mabuti sa kapwa. Hindi po nagtuturo ang Biblia na magalit ka sa kapwa mo. Hindi po nagtuturo ang Biblia mga sangkay ng hatred. That's why mga sangkay, marami po sa mga katulad nila, every time po na magbabasa ng Biblia, especially yung nabanggit niya po mga sangkay sa Matthew, ngugulat sila kasi ganong klase pala ang teaching ng Biblia. At dito mga sangkay, sa Bible, tinuturo po si Jesus Christ. 'Di ba? And when you pray, ito na lang yung patunay. Sabi nga po niya mga sangkay, 'di ba? Dati po, more than 30 years na po siya mga sangkay sa kanyang dati niyang pinaniniwalaan. But, when he found, nung nabasa niya po ang Biblia, ang teaching about Jesus Christ, about sa mga nakasulat dito niya po na-realize na yung dati niyang pinaniniwalaan, never po siyang nakaramdam na may presensya. Okay? Pero dito mga sangkay, naramdaman niya po na every time na nagpe-pray siya, nararamdaman niya si Jesus Christ sa kanyang buhay. Alam niyo, itong I'm sorry, interrupt na po natin yung video. At least na rinig nyo na mga sangkay ang pinaka minimin or pinaka point out, pino-point out ni Sir. Bakit po siya naging Kristiyano? Marami po sa mga katulad nila mga sangkay, may sarili po silang encounter sa ating Panginoon na hindi po katulad sa encounter natin. Mas malala po sa kanila. Kasi sila mga sangkay, wala po talaga silang kaalam-alam sa Bible eh. Marami sa atin mga sangkay sa Pilipinas, may idea po tayo about Bible, pero wala po talaga tayong encounter. Pero sila mga sangkay, wala po silang idea sa Biblia. That's why mga sangkay, karamihan sa kanila, for example, yung mga dating terror member, 'di ba? Yung mga dating nasa mga sangkay, nasa matinding kasalanan mga sangkay. Mula sa kanilang pinaniniwalaan, yung dati nga mga sangkay, 'di ba? Yung nag-react po tayo sa isang dating member ng isa sa pinakakilalang terror group. But
Si Jesus Christ, nagkaroon po ng mga sangkay. Nagkaroon po siya ng sariling encounter kay Jesus Christ nung siya ay nasa piitan. So, itong mga katulad nila mga sangkay, ito po yung mahirap mabali yung kanilang paniniwala because mayroon po silang sariling testimony. Kagaya po niya, na-amaze po siya nung binuksan niya po yung Biblia. Yes, ang Jewish, ayaw nila kay Jesus Christ, di ba? Di po sila naniwala kay Jesus Christ. Hindi po sila naniniwala kahit po sabihin na siya ay isang propeta, hindi po sila naniniwala dyan. Yung Jewish. But, may propesiya po kasi dyan. Pansamantala, ayon po sa Romans chapter 11. Babasahin po natin yan, mababasa natin doon mga sangkay, na pansamantala binulag, piniringan po itong mga Hudyo, mga anak ni Israel o ni Jacob. Bakit? Dahil po sa kanilang ayaw po nila kay Jesus Christ. Sila po yung nagpapako. Dahil hindi po nila pinakinggan ang kanilang Messiah na si Jesus Christ. Pinapako sa krus na nagdugtong po sa ang kaligtasan instead na sa mga Hudyo, mga sangkay, nagkaroon po ito ng mas mabilis na pag-akay na karugtong na kaligtasan para po sa mga hintil. Ito po ay tayo, mga sangkay, na hindi mga Hudyo. Ngayon, medyo mga sangkay, malalim na usapin yan, but ang pinopoint niya, is, before mga sangkay, hindi niya po maramdaman kung sino ang kanyang Diyos. Pero nang nakilala niya po si Jesus Christ, dito po, mas nakita niya mga sangkay yung liwanag mula po sa kanyang hinahanap nung time, mga sangkay, na grabe, nagpa-fast po siya. Nagpa-fasting. Alam niyo yung fasting na yan? Nagpapagutom yan. Inaalay mo yung spiritual life mo. Tinataas mo sa pamamagitan ng prayer and fasting. Mayroon din po sila niyan. But ang pinagkaiba, mga sangkay, never daw po niyang na-feel. Na mayroon talaga. Na mayroong sumasagot sa prayers nila. But when he found the Bible, nung nabasa niya po ang Biblia, nag-start po siyang maniwala, manalangin, mga sangkay. Dito na mga sangkay, nag-umpisa yung pagbabago ng buhay niya. Nararamdaman niya mismo ang ating Panginoon. Ito po yung kaibahan. That is why, mga sangkay, makikita po natin yung marami sa mga Kristiyano, lalong-lalo na po yung mga matatapat na naglilingkod, masigasig po yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. And I think this message must be heard, no? Sa panahon natin ngayon. Kasi nakikita po natin, nangyayari sa Israel. We know naman na ang Israel ay ang tinitingnan, mga sangkay, na kung ano ang nagaganap sa Israel. Maybe papasok na tayo sa ganitong era. Papasok na tayo sa pagdating ni Antichrist. Maybe i-build na yung third temple. Maybe magkakaroon na ng second coming of Jesus Christ. Maybe magkakaroon ng destruction. Maybe magkakaroon ng tribulation. Ang dami mga sangkay. So, this time, it must be heard na itong message, hindi lamang po para sa mga Kristiyano, kundi sa lahat po ng mga hindi pa po Kristiyano na gusto nilang magkaroon ng encounter talaga sa ating Panginoon. Okay? So, I hope, mga sangkay, na may natutunan tayo sa vlog natin ngayon. Ano po ang inyong komento tungkol po sa mga sinasabi ng ating, itong bagong, paano ba banggitin to? Bagong kaluluwa, mga sangkay, na naglilingkod na po sa ating Panginoon. Ano po ang inyong komento, mga sangkay? Dati pong Muslim na nagulat po sa kanyang nabasa sa salita ng Diyos o sa Biblia. Ano nga bang nangyari? Just comment down below. And now, guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.